Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081 dito sa House of Representatives. We all know that. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan, Mr. Chair? Parang namamalimos yung mga manggagawa. Kung bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw? Mga kabrabo, meron ulit kaming ibabalita sa inyo. Pero bago iyan ay baka gusto po ninyong subukan ang pinopromote po namin ngayon na herbal coffee. Ito po iyan, ang Healthy Blend 15-in-1 Coffee. Ito ay isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang kape sa kasalukuyan. Ito ay naglalaman ng 15 masustansyang sangkap para sa mas malusog na lifestyle. Kaya mga kabrabo, tikman na ninyo ang Healthy Blend 15-in-1 Herbal Coffee para tuloy-tuloy ang ating balitaan. Thank you, Mr. Chair, but let it be put on record that the Department of DepDev is not even here. Nauna pang umalis, Mr. Chair. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza. Na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Pero yun yung Mr. Chair, nauna pang umuwi. DepDev Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa, nakapatungkol sa DepDev Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna ring umuwi. Ngayon lang nagpakita si Secretary Go. Ngayon lang nagpakita pero naunang umuwi. Lagi nga nating nakikita sa mga committee hearings, Mr. Chair, si Yusek Adriano. Dapat may promote na nga si Secretary Adriano. Si Yusek Adriano. Ang punto lang dito, Mr. Chair, nag-prepare kami ng mga tanong na naka-address sa DepDev, sa economic managers, lalong-lalo na sa DepDev, dahil yan ang lead agency na nakatoka na magbigay ng mga rekomendasyon patungkol sa national economic policy natin. At wala sa current national economic policy, wala ni isang statement, Mr. Chair. Walang kahit anong policy recommendation, walang kahit anong policy statement, walang kahit anong intervention sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners. Pinagmamalaki ng executive at ng administrasyon, nagbibigay sila ng ayuda. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng ayuda. Nagpapasalamat ang mga transportation workers na nabibigyan sila ng ayuda. Pero hindi lahat ng transportation workers nabibigyan ng ayuda. Pero anong tindig ng administrasyon sa mga manggagawang minimum wage earners at sa mga middle income earners? Naiwan sa kangkungan. Walang intervention ang gobyerno. Walang kahit anong pronouncement ang administrasyon. Natulungan man lang ang mga minimum wage earners. Malaking problema to, Mr. Chair. Dahil handa tayo, kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito, okay lang sa amin. Nananawagan nga kami ng TUCP, magkaroon tayo ng emergency session para lang mapag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Tapos anong maabutan natin? Mga sekretary mismo na umuwi. Anong mensaheng pinaparating yan sa mga manggagawa? Na kahit nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna ng pagdurusa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nasaan ang mga sekretary natin? Anong pronouncement ng gobyerno sa mga wage earners natin? Wala tayong marinig. And this is exactly the platform, Mr. Chair. Pasensyoso ang mga manggagawa. Maintindihin ang mga manggagawa. Nag-antay nga kami hanggang ganitong oras para lang makausap yung mga economic managers natin na alam ng labor movement na nangunguna rin na humaharang sa any wage increase. Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081 dito sa House of Representatives. We all know that. And this is the platform, the right platform, Mr. Chair, for us to talk with them and implore them. Now, saan naman lang mapag-usapan natin yung sahod ng mga manggagawa.
Sa uplift committee, walang dole. Nakailang committee hearings na, ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan, Mr. Chair? Parang namamalimos yung mga manggagawa. 1,500, 3,000 pesos na ayuda. Magkano yan? Arawan. Kung bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw? Sino bang pinaka-apektado? Sinasabi, Mr. Chair, ng Uplift Committee na priority yung mga pinaka-apektadong sektor ng ating lipunan. Ang mga minimum wage earners at middle income earners natin ang isa sa pinaka-apektadong sektor ng krisis na meron tayo ngayon, Mr. Chair. Sino ba ang mga sumasakay sa jeep, sa bus? Di ba mga minimum wage earners, mga middle income earners? Alam ba ng mga sekretarya natin? Ng mga minimum wage earners natin? Yung mga waiter, yung mga security guard, yung mga pumapasok, mga nag-a-assist sa atin dito, mga minimum wage earners, pumapasok, nakamotor yung mga yan. Nagpapagas, nagpapakarga ng diesel, nagpapakarga ng gasolina. Yung 300 piso na mga minimum wage earners natin, dati kayang pumuno niyan ng motorsiklo. Ngayon, magkarga ka ng 300, maswerte ka na kung umabot ng kalahati. Alam ba yan ng department ng DepDev? Alam ba yan ng DOF? Alam ba yan ng economic managers? Nabubuhay kayo lahat sa simulation nyo. Hindi nyo alam ang tunay na buhay at karanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yan ang pinupunto namin. Tapos anong sasabihin nyo? Gawin nating priority ang mga pinaka-apektadong sektor ng ating lipunan. Mga manggagawang wage earners yan. Yun ang pakiusap namin ng TUCP. Kausapin nyo man lang ang mga manggagawa. Kausapin nyo man lang kami, apektado rin kami. Pero walang kahit anong intervention. Sinong sasagot ngayon, Mr. Chair, sa tanong namin? Wala dito yung DepDev. Ni hindi man lang nagkaroon ng hiya na mag-iwan ng kahit na assistant dito, Mr. Chair. Mr. Chair. Para masagot yung aming mga tanong. Wala na sasagot. Yan ang balita natin para sa mga oras na ito at ito'y inhatid sa atin ng Healthy Blend 15-in-1 Coffee. Mabibili sa mga piling drugstores at dealers nationwide. Mabibili rin sa mga online shopping app. Huwag kalimutang mag-like, follow, subscribe sa aming Facebook, YouTube, and TikTok channel